Habang papalapit ang bagong season ng PBA, maraming tagahanga ang excited malaman kung sino-sino ang may pinakamalalaking sahod sa liga. Hindi maikakaila na ang PBA ay isa sa pinakamataas magpasweldo sa buong Asia. Kaya naman, ang mga star players nito ay tumatanggap ng milyon-milyong piso bilang kabayaran sa kanilang husay sa laro. Pero sulit nga ba ang malaking sahod ng mga ito? Tingnan natin ang 10 pinakamalalaking kita sa PBA ngayon at kung paano nila napatunayan ang kanilang halaga sa kanilang mga team. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Junmar Fajardo, ang may pinakamalaking sahod sa PBA na umaabot sa 75 milyong piso. Pero hindi lang ito basta malaki, sapagkat ito rin ay patunay ng kanyang pagiging dominante sa liga. Kilala siya bilang The Kraken dahil sa kanyang lakas at laki na nagiging malaking advantage sa loob ng court. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging pangunahing sandigan ng San Miguel Beermen sa kanilang tagumpay. Malaking bahagi siya ng kanilang dynasty kung saan nakapanalo sila ng sunod-sunod na kampyonato. Sa kanyang taas at husay sa low post, mahirap siyang pigilan sa ilalim ng ring, kaya naman palagi siyang nagiging sentro ng depensa ng kalaban. Pero sa kabila ng kanyang laki, hindi lang siya puro lakas dahil may husay din siya sa footwork at shooting, kaya nagiging mas epektibo siya bilang isang sentro. Bukod sa pagiging best player ng Beermen, si Fajardo rin ay multiple-time PBA MVP. Ilang beses na siyang kinilala bilang pinakamahusay na manlalaro sa liga, na patunay kung gaano siya kahalaga hindi lang sa kanyang koponan kundi sa buong PBA. Sa dami ng kanyang napatunayan, hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang may pinakamalaking sahod ngayon. Pumapangalawa sa listahan si Japet Aguilar na may sahod na 60 milyong piso. Kilala siya bilang isa sa pinaka-atletikong manlalaro sa PBA ngayon. Sa taas niyang 6 na talampakan at 9 na pulgada at sa kakayahan niyang tumalon ng mataas, madalas siyang gumawa ng highlight plays tulad ng alley-oop dunks at malalakas na shot blocks. Ang kanyang husay sa depensa at opensa ay isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga siya sa Barangay Ginebra. Hindi lang siya basta scorer dahil isa rin siyang defensive anchor ng team. Sa kanyang haba at bilis, kaya niyang bantayan ang halos kahit sinong posisyon sa court mula sa maliliit na guards hanggang sa malalaking sentro. Dahil dito, nagiging versatile siya at isang asset sa sistema ng Ginebra. Bukod sa kanyang skills, isa rin siyang veterano na may championship experience. Nakatulong siya sa Ginebra na makuha ang ilang titulo at sa tuwing may malalaking laban, isa siya sa mga inaasahang mag-deliver. Ang kanyang leadership sa court ay mahalaga rin lalo na para sa mga mas batang manlalaro ng Ginebra. Sa kanyang husay at pagiging all-around player, hindi nakataka-takang isa siya sa may pinakamalaking sahod sa liga. Sa halagang 50 milyong piso, si Stanley Pringle ang pangatlong pinakamataas na bayad na manlalaro sa PBA. Kilala siya sa kanyang bilis at husay sa pagbuo ng tira, kaya isa siya sa pinakamahusay na guard sa liga. Hindi lang siya simpleng scorer dahil kaya rin niyang gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang kanyang sahod ay ang kanyang kakayahang maging game changer. Sa tuwing dikit ang laban, kaya niyang gumawa ng clutch shots na nagiging malaking tulong sa kanyang koponan. Bukod dito, mahusay din siyang ball handler at kaya niyang gumawa ng tira mula sa kahit anong anggulo mapa mid-range, 3-point at drives pa yan sa loob ng paint. Isa rin siyang 2 beses na PBA champion at sa kanyang leadership, malaking bagay ang naisambag niya sa Ginebra. Sa kanyang husay sa crucial moments, hindi maitatangging isa siya sa pinakamahalagang manlalaro sa liga. Isa naman ay isa sa pinakakilalang 3-point shooters sa PBA, si Marcio Lassiter ay hindi lang basta scorer, kundi isang tunay na game changer para sa San Miguel Beermen. Sa kanyang sahod na 45 milyong piso, siya ang ika-4 sa listahan ng pinakamataas na bayad na manlalaro sa liga.
Ang kakayahan niyang pumuntos mula sa labas ng arc ay nagdadala ng malaking banta sa depensa ng kalaban. Sa kanyang tagal sa liga, napatunayan na ni Lassiter na hindi lang siya isang ordinaryong shooter. Siya ay may 3 kampyonato sa PBA, patunay ng kanyang husay at kontribusyon sa San Miguel Beermen. Dahil sa kanyang shooting skills, napipilitan ng kalabang team na tutukan siya, na nagbubukas ng maraming oportunidad para sa kanyang mga kakampi. Ang abilidad niyang humatak ng depensa ay nagbibigay daan para sa mas magandang daloy ng opensa ng kanilang koponan. Maliban sa kanyang shooting, kilala rin si Lassiter bilang isang veteranong manlalaro na nagbibigay ng matibay na leadership sa kanyang koponan. Si Calvin Abueva ay isa sa mga pinaka-energetikong manlalaro sa PBA. Sa kanyang agresibong paglalaro at walang takot na estilo, siya ay naging isang mahalagang bahagi ng Magnolia Hotshots. Sa sahod na 43 milyong piso, pinapakita lang nito kung gaano siya kahalaga sa kanyang koponan. Kilala si Abueva sa kanyang pisikal na laro, matibay na depensa, at kakayahang makakuha ng rebounds kahit hindi siya ang pinakamalaki sa court. Maraming pagkakataon na siya ang nagdadala ng enerhiya para sa Magnolia Hotshots na nagiging dahilan upang magising ang kanyang kakampi sa mga mahihirap na laban. Mula nang lumipat siya sa Hotshots noong 2021, pinatunayan niyang kaya niyang mag-adjust sa anumang sistema at patuloy na nagiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang manlalaro sa liga. Bukod sa kanyang husay sa depensa at rebounding, si Abueva rin ay may kakayahang umiskor mula sa iba't ibang bahagi ng court. Hindi lamang siya puro pisikal na laro, kundi may finesse din pagdating sa pag-atake sa basket. Isa siya sa mga bihirang manlalaro na kayang maglaro ng maraming posisyon, kaya't isa siyang napakalaking asset sa Magnolia Hotshots. Si Scottie Thompson naman ay isa sa pinaka-versatile na manlalaro sa PBA ngayon. Sa sahod na 40 milyong piso, ipinapakita nito kung gaano siya kahalaga sa Barangay Ginebra. Hindi lang siya isang mahusay na guard dahil isa rin siyang mahusay na rebounder, playmaker at scorer. Isang bagay na kahanga-hanga kay Thompson ay ang kanyang kakayahang kumuha ng rebounds kahit na siya ay isang guard. Madalas siyang nakakakuha ng offensive at defensive rebounds na nagiging susi sa transition plays ng Ginebra. Ang husay niyang makahanap ng kanyang mga kakampi sa fast break ay nagbibigay ng malaking advantage sa kanyang kakampi. Bukod sa kanyang galing sa rebounds at passing, si Thompson ay isang clutch player din. Maraming beses na niyang pinatunayan na kaya niyang umiskor sa mahahalagang bahagi ng laro. Ang kanyang basketball IQ ay isa rin sa kanyang pinakamalaking assets dahil alam niya kung kailan dapat magpasa, umatake o dumepensa. Sa 2 beses niyang pagkapanalo ng kampyonato sa PBA, hindi maikakailang isa siya sa pinakamahalagang piraso ng Barangay Ginebra dahil sa kanyang husay, dedikasyon at leadership sa loob ng court, patuloy siyang isa sa mga pangunahing mukha ng PBA. Si Terence Romeo naman ay kilala bilang isa sa pinaka-explosive na scorer sa PBA. Sa kanyang kakayahang umiskor mula sa kahit saan sa court, hindi nakapagtataka na siya ay kumikita ng 34 na milyong piso sa San Miguel Beermen. Ang kanyang ball handling skills at bilis ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang dumaan sa depensa ng kalaban at gumawa ng sarili niyang tira. Bukod sa pagiging scorer, mahusay din si Romeo sa playmaking. Kahit nakilala siya sa kanyang one-on-one plays, kaya rin niyang mag-create ng plays para sa kanyang teammates. Ang kanyang pagiging unpredictable sa court ay nagbibigay ng kalituhan sa depensa ng kalaban na nagbubukas ng maraming oportunidad para sa kanyang kakampi. Sa kabila ng mga injuries na kanyang naranasan sa mga nakaraang season, napatunayan ni Romeo na isa pa rin siya sa mga elite guards ng liga. Ang kanyang dedication sa laro at patuloy na pagbabalik sa peak performance ay nagpapakita kung gaano siya kahalaga sa San Miguel Beermen. Si Christian Standhardinger naman ay isa sa pinaka-versatile na big men sa PBA ngayon. Sa kanyang sahod na 30 milyong piso, ipinapakita nito kung gaano siya kahalaga sa Barangay Ginebra. Kilala siya
sa kanyang lakas sa ilalim ng basket, pati na rin sa kanyang kakayahang tumira mula sa perimeter. Bilang isang player na may German-Filipino heritage, nagdala si Stan Hardinger ng kakaibang estilo ng laro sa PBA. Hindi lamang siya isang dominanteng post player, kundi kaya rin niyang magdala ng bola at gumawa ng plays kapag kinakailangan. Ang kanyang mobility para sa isang malaki at matangkad na manlalaro ay nagiging malaking advantage sa kanyang koponan. Bukod sa kanyang offensive game, isa rin siyang mahusay na rebounder at defender. Ang kanyang pisikalidad at sipag sa ilalim ng ring ay nakakatulong upang pigilan ang kalaban sa pagkuha ng madaling puntos. Sa kanyang pagiging two-way player, patuloy niyang pinapatunayan kung bakit siya isa sa pinakamahalagang manlalaro ng Barangay Ginebra. Isa sa mga pinaka-veteranong manlalaro sa PBA, si Arwin Santos, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang husay sa Northport Batang Pier. Sa kanyang sahod na 28 milyong piso, ipinapakita nito kung paano niya napanatili ang kanyang halaga sa liga sa kabila ng kanyang edad. Kilala si Santos sa kanyang defensive prowess. Isa siya sa pinakamagaling sa pag-block ng tira at pagkuha ng rebounds. Sa loob ng maraming taon, naging haligi siya ng depensa ng kanyang team. Ang kanyang haba at atletisismo ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang dumepensa sa iba't ibang posisyon mula sa maliliit na guards hanggang sa malalaking centers. Bukod sa kanyang depensa, may shooting range din si Santos. Isa siya sa ilang big men sa liga na may consistent three-point shot na nagbibigay ng dagdag na spacing sa opensa ng kanyang koponan. Ang kanyang kakayahang umiskor mula sa labas ay nagiging malaking advantage para sa Northport, lalo na kapag kailangan nilang i-stretch ang depensa ng kalaban. Hindi lang siya kilala sa kanyang laro sa loob ng court, kundi pati na rin sa kanyang leadership. Bilang isang veterano, nagsisilbi siyang mentor sa mga mas batang manlalaro ng Northport, tinutulungan silang lumago at mag-improve sa kanilang laro. Ang kanyang karanasan at pagiging inspirasyon sa kanyang teammates ay isang dahilan kung bakit siya patuloy na pinapahalagahan sa liga. At diyan nagtatapos ang ating listahan ng ilan sa mga pinakamataas na bayad na manlalaro sa PBA. Kitang-kita kung paano hindi lang talento kundi pati sipag at tiyaga ang nagdadala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanilang sahod? Sa tingin mo, sino pa ang dapat mapasama sa listahang ito? I-comment mo lang sa baba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content gaya nito.